sa libro kang John, the book of John, chapter 6, verse 15. John 6, verse 15. Nagasiling dira, akon basahon, kag sunda sa inyo nga mga mata. When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain, himself alone. Tiguluhan naton ini nga pagpamalandong. Stay in the will of God. O kon staying in the will of God. Magapabilin kita sa kabubuton sang Dios. Diri sa Biblia, si Jesus gin-offeran siya twice nga ihatag sa iya ang kagamhanan, ihatag ang isa ka ining world nga ini, no? Kag si Jesus nag-decline sang isa ka offer o kung gin-refuse niya ang among nga offer. Kag rather ginpili ni Jesus to stay in Father's will. Ginpili niya ang kabubuton sang iya nga amay. Sa baylo sang mga butang nga gina-offer sa iya. Now sa aton nga mga kabuhi, nagapamangkot kita how to stay in the will of God. Paano kita makapabilin sa kabubuton sang Dios? Pariyo sa kay Jesus nga nagpabilin man siya sa kabubuton sang iya nga amay. Bisan pa nga may mga gina-offer sa iya, manami nga mga gina-offer, but then he declined. He refused sa amo nga offer. Si Apostle Paul naghambal diri sa iya nga mga sinulatan sa the book of Colossians chapter 1 verse 9 and 11 through 11. Ini isa ka beautiful nga introduction ni Apostle Pablo sa iya nga ginhambal diri sa mga tumuluo sa Colossi. In Colossians chapter 1 verse 9 through 11, nagahambal diri Colossians chapter 1 verse 9 through 11. Nga nagasiling, for this cause we also, since the day we heard it, we do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing the knowledge of God, strengthened with all might according to his glorious power, unto all patience and long suffering with joyfulness. Si Apostol Pablo naghambal sa mga tumuluo sa sining nga simbahan, sa siniman nga kabangdanan, kami sa tion sugod sang adlaw nga nabatian namon, wara kami maguntat sa pag para sa inyo. Kag nga kamo mapun-an sang ihibalo sang iya kabubuton sa bugos nga kaalam kag espirituanon nga paghangop, agod nga kamo magalakat sang singkakos sa Ginoo sa bugos pagpahamuot, agod nga mabinungahon sa maayo nga mga buhat kag magatubo sa ihibalo sa Dios. Ginpalig-on sang bugos nga kaginpalig-on with all might according to his glorious power,
suno sa iya mahimayaon nga gahom, tubtob unto all patience and long suffering with joyfulness. Ang ginasambit nila Apostol Pablo ang kabuhi balakang mga tumuluo sa sinakasimbahan nga sa tion nga nabatian nilang pulong sang Dios ti nakita ni Apostol Pablo ang kabuhi sini nga mga tumuluo nagalakat gid sila suno sa ilang nga pagkakakristohanon. Kag that is why nga sila Apostol Pablo why kami maguntat sa inyo gid sa pagpangamuyo. Do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Ang amon man nga handom nga kamo mapun-an sang ihibalo sang iya kabubuton sa bugos nga kaalam kag espirituhanon nga paghangop. So ang pangamuyo na Apostol Pablo sa mga tumulo mapun-an sila sang kabubuton sang Dios sa bugos nga kaalam kag espirituhanon nga paghangop. Kag magkasuno sa pagpahamuot sa Dios kag mangin mabinungahon ang ilang kabuhi, magtubo sila sa ihibalo sa Dios, maglig-on sila kag may mga pagpailob, ara ginsambit sa last phrase, unto all patience. Sumining ang kabuhi nila may mga naga-eksperyensya sila sa hardship sa kabuhi, mga pagtilaw, nga kinanglan sila sa malinaumon nga pagkabuhi. Despite sa mga pagtilaw, gina-encourage ni Apostol Pablo nga magmabakod sila, ini mga tumuluo. Pailob lang sa mga pagtilaw, patience. And long suffering with joyfulness. Long suffering. Sa aton pa ang long suffering, gambalini kang pa, no? Mga kabudlayan, sa likod sang atan nga mga kabudlayan, ginadominar kang kalipay ang at. Ha? Lami pa'y. Sa aton pa nga balansihan ang sitwasyon na may mga pagtilaw, may mga kabudlayan, pero ang source ang aton nga joy amo ang pulong kang Dios na nga naghatag sang paglaom kanaton. Paglaom. Sa mo point rin Apostol Pablo. Now, how a Christian can stay in the will of God. Paano kita magpabilin sa kabubuton sang Dios? Ikinsambit naton diri bag-ulang nga dapat we are controlled, we are filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Ang pulong kang Dios, no, dapat nga among nagakontrol kang kabuhitan sa bugos nga kaalam kag espirituhanon nga paghangop. Amurang nagakontrol ka natin. Kung ang isa ka kabuhi naton, kabuhi sang isa ka tawo controlled by the wisdom of God, no? And in the knowledge of God and with the spiritual understanding, ang atong kabuhi kamaan kita balansi kang isa ka sitwasyon. Kaganyan magapabilin kita sa kabubuton sa Dios. Now, ginsambit naton kay na nga si Jesus, Christ has been offered the world twice. Ginoferan siya sa sining manami nga posisyon. Makaduwa ka bisis, but he declines. Rather, he choose God's best. Nagpabilin siya sa manami pagid nga plano sang Dios sa iya. Sa baylo sang manami mandaad nga gina-offer sa iya. But then he declined it. In Matthew 26 verse 29, ano ginambal ni Jesus dra in the book of Matthew chapter 26 verse 29? Ang iya ginsambit in verse 29, chapter 26 verse 29, tagasiling dira, but I say unto you
Meron. 26, verse 29. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Uh, in verse 39, and he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Ang pangamuyo diri ni Jesus, O Amay, kung pwede lang nga ini nga kupa magliton sa akon, pero walay sa payan, hindi akon kabubuton, kundi imo kabubuton. Ang cup diri nagambal niya kang kwan mo kang cup of indignation, kupa kang kaakig kang Dios kun tani sa tawo. Pero si Jesus amo ang nagbaton ng ining kupa sang kaakig sang Dios. Ang kupa kang kaakig amo ra nga si Jesus mamatay sa krus sang Kalbaryo. Nga ang iya nga kamatayon, ang iya nga dugo amo ang nagbayad kang aton nga sala. Nga kun tani ang kaakig kang Dios kanaton matupa pero nagtupa kay Kristo Jesus. Okay, ang aton sala ginbayra niya dito sa krus. Amo diyang ginpangamuyo na diri nga Amay, kung pwede lang ini nga kupa magliton sa akon pero hindi akon kabubuton kundi imo kabubuton. So kabubuton kang Amay nga si Jesus mamatay sa krus para bayran niya ang aton nga mga sala. Okay? Kaginsambit niya mandiri sa may Matthew 26 verse 39. Kaginbasa naton bagulang. Kaginbasa man naton diri sa may Matthew 26 verse 29. Okay? Ini siya nagapakita no sang kinaiya ni Jesus nga ginoferan siya diri. Now ano ang ginoffer diri? The first of offered diri was by Satan, no? The offering of Satan to Jesus, no? In Matthew chapter 4, verse 8 through verse 11, si Satan diri nag-offer sa kay Jesus. In Matthew chapter 4, verse 1, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hungered. And when the tempter came to him and he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. And he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. And verse 5, Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, and saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Verse 8, Again the devil taketh him into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and said unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Ang istorya nga ginbasa naton sa Matthew chapter 4 from verse 1 through verse 10, nagapakita sang istorya diri
Nga si Satan nag-offer kay Jesus ang primero nga temptation niya. Sila niya mo ining stone made bread. And then secondly, sila niya cast thyself down. Kaya sila niya ang angels, sila niya mag-charge concerning thee. He will give his angels charge concerning thee. Sa aton pa nga ang mga angels ang Dios magapan sa imo. Magasalbar sa imo kung maglumpat ikaw. And ikatatlo, sila niya Aryo, nakita mo ang kingdoms of the world and the glory of them, ang himaya nila, ang ilang kamangpan. Paunan mo ang hok ara no, ang taga pagguyodo na ang kwan ikwan mo lang no, pagguyod niya sa paen may taga kag amurang dibel nagapaen ta na agud nga for entrapment nga madawi niya madakop niya paen siling sang Bible ang devil is so subtle nagapadisguise ra ta mo as if nga maayutan ati gali kanya ka trabaho nga daw moral man kag legal man por base sa sige-sige kun ran ikaw ang imong moral kag legal nga trabaho nga gin-offer sa imo base mag-abot sa ang immorality kag mga illegal bala nga hindi ra ka kagwa kadya ka sa sulod budlayan ra ka magwa so ang devil amura no ang nagatag siya sang as if daw outwardly maayo siya pero sa sulod gali hindi maayo no okay ang motibo sang among o sa siningan devil so that's number 1 nga makita naton diri ang entrapment sang devil kay Jesus ang number 2 nga offer diri hindi lang si Satan nga nag-offer kay Jesus, even diri ang mga the Jews, no? The second offer diri the world to Jesus was by the Jews sa pagi sa mga Hudiyo. In John chapter 6 verse 15, sa ginbasa naton kaina, verse 15. When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain himself alone. Ang ining mga Hudiyo, kay bala mo ang istorya diri, ang the feeding of 5,000 bala, ang 5 ka tinapay kang 2 ka isda, nga ginpangamuyuan ni Jesus nga nakakaon ang ining mga 5,000 men, aside sa mga women kag mga children, meaning sobra 5 ka libo. Together baskets. Gintipo nila ang mga tinapay na usik, no? Ang ginsilad sa basket, 12 baskets pang mga usik with the fragments of the 5 barley loaves which remained over and above unto them that had eaten. Then those men, when they had seen the miracles, nakita nilang miracle, di miracle mo. Di ba nga 5 ka tinapay, o kaysa na nakakain ng 5,000, mga lalaki, wala labot kabataan, kag mga babae. Miracle ang nakita nila eh. Sa nakita nilang miracle that Jesus did, said, nagsiling sila, this is of a truth, kamatungi, that prophet should come into the world. Ini isa ka kamatuoran nga ang propeta nagkari sa sini nga kalibutan. Ang ginatubod nila si Jesus. Ini nga propeta, ini nga nakita naton nga mga miracle ginimo niya, nagkari diri sa kalibutan. Karon, kay ginkilala nila si Jesus nga prophet,
nga naghimo sang miracle, tanawan nyo sa verse 15, when Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make a king. Gusto nila himuon si Jesus nga hari. Siling niya, himuon namon ikaw nga hari. Di pagi sa kwano, by force, sa aton mga pirsahan nila si Jesus eh. Himuon namon ikaw nga hari. Himuon namon ikaw nga hari. Na-perceive, sa aton pa, nahanto pa ni Jesus nga murang ila kagustuhan. Si Jesus may nakahantop siya nga murang himuon sang mga Hudiyo sa iya. The desire and the motivation of the Jews nga himuon siya nga mangin hari. Kay ining mga Hudiyo nga ini luyag sila sang ginatawag nga siguro nakasiling sila nga this was the opportunity for freedom. Magkalas kita sa the yoke of Rome. Slave kita, under kita sa Roman Empire. Dapat nga panahon rin dya, oportunidad rin dya nga magkalas kita, maghalin kita sa pagdumalan kang Roman Empire. Kag si Jesus nga ini, nga ginakabig nga propita, himuon nila nga hari. Kay ti, siguro nakita nila nga si Jesus may kapasidad nga mag-away sa Roman Empire. Kay white makabato kang Roman Empire sa unang panahon mo. So kay ni Jesus. Di siguro makita nila nga ba si Jesus nga mo diyang makarumpag kang ni. Ang ining imperyo. Anong natabo diri? Jesus did not accept it sa sininga offer. Why niya gin-accept? He refused, he declined sa sina nga offer. Sa ilagro nga bahin, long time ago, luyag sila nga magkalas. Kaya hindi sila nila nagustuhan ang ini nga pagdumalahan. Pero si Jesus mismo, hindi siya opportunist nga ibutang niyang self-dira niya, kaya nagapati man siya nga imuon lang man siya nga galamiton, sang sini nga mga tao, no? Ti mismo si Jesus, why mag-accept sang sini nga offer, no? Si Jesus kamaan siya maghulat sang hustong takna. Okay? Nakamaan si Jesus nga kung i-accept niyang ini nga offer, there will be a great trouble in that place. Magkaroon kang trouble gidi. Siguro malabuot ra dito sa mataas nga nga pagdumalahan nga siling ni ay may isa ka lugar dito nga may mga tao to nga luyag nga maghimo sang ilang nga grupo kag ang ilahari amo si Jesus. Ti mabato ni siya sa aton. Hindi na sila mag-upod sa aton nga pagdumalahan. Si Jesus ay maghimo sina. Sigurado nga mag-abot ang isa ka chaos sa sina nga lugar, no? It will create a big chaos, a big trouble in that place. Si Jesus, nakabalo siya. He learned, no? He learned to wait for a perfect time. He can learn to wait sang iya husto nga time. Kay si Jesus ya pagin man gintawag man kang Bible bay nga King of the Jews. Hari sa mga Hudiyo. Kag ang iya nga ginarian, it is a progressive and conquerable. Magabot ang panahon gidra. Siling sang Bible, si Jesus is the King of Kings and Lord of Lords. Okay? Hari sang mga hari kag Ginoo sang mga Ginoo. Magabot ang panahon. So nag-learn siya how to wait sa gusto nga time. Si David, amo man dia, si David sa Old Testament, si David hindi siya opportunist. Kay balan mo si King Saul nga iyang ugangan, kayang bata ni King Saul asawa niya. Regalo ni King Saul sa iya kay niya bay si Goliath. Di karon
Ang natabo diri do nag-abot mo lang kahisa sa tagipusoon ni King Saul kay ang mga tao dito do ang loyalty nila kay David rin bay. Ang appreciation, ang praise kang tao kay David, hindi rin ka na bilang hari. Di siguro doon na feel naman nga hari ko do ay rin ang tao ga panganak na. Sa ngurihi, kapira na kabisis gin bangkaw si David. At si David na nagalikaw lang kag may tsansa nga makapalagyo. Di karon gin pangita gid ni King Saul si David kundi nagpanago. Tubtob nga gin kapoy. Upod ang iyaman nga mga general siguro dito. Mga soldado niya. Sang ging kapoy ron si King Saul natulugan siya dito sa kuweba. Natultulan kang mga upod ni David siling niya David. Ditong imo nga si King Saul na ginakapoy nga natulugan siya. Di siling niya tsansar niya. Panahon rin niya nga ma-take over mo ang posisyon niya as hari rin Di ara rin nakita mo rin na David katulugan siya. Kang bangkaw ga tublok pa sa lupa. Di kung si David may kuano opportunist lang mas lingati ara tsansar niya. Never get si ano ang bal ni David? Samtang nga dyan si King Saul katurog sa baylo ginbuol na lang tong gali ang sidsit ka nga nga kwan bayo kagin pagod pa mapamatuod nga ipakita niya sorry nga ang imo sidsit daro kung gusto kay ikaw nga ano ni i-harm ko ikaw halitan ko ikaw pwede kit ari ang ebidensya sa imo bayo sa taga-katulog sa kuiba amo ra ginambal ni David sa muli pero si David sa nga time samtang nga nakita niya si King Saul ano nga ambal ni David ginsabit yan diri the Lord forbid hindi luyag ang Ginoo the Lord forbid that I should do this thing unto my master the Lord's anointed to stretch forth mine hand against him and seeing he is the anointed of the Lord ang bot sa ang balo ni David hindi luyag ang Dios nga halitan ko ining akon nga master. Ang master ginambal niya kay King Saul hari. Hindi luyag ang Dios nga halitan ko ang akon nga master, my king. The Lord's anointed to stretch forth mine hand against him. He is the Lord, or he is the anointed of the Lord. Ginhaplas isang Ginoo nga hari. Hindi ko siya pagalitan. Hindi ako luyag nga mansan kong akon nga kabot. Ang mula ginambal ni David, si David kamaan maghulat kang husto nga timing kang Diyos. Kapon sa nagambal ano ni istorya kami kapon sa kabataan sa si David ang iya edad 15 years sang ginhaplas ni Prophet Samuel nga among magabulos nga maghari kay King Saul. Pero si David naghulat pa 15 years kag tubtob nga gin-take over niya ang trono nga manginhari ta na. Si David ka man maghulat sa gusto nga timing sa Dios. Okay? Hindi siya opportunist. Kamura nga ang gin-offer diri ka mga audio kay Jesus nga himuon nila nga hari, wala si Jesus magsugot diri. Gin-decline niya ang amo nga offer. Okay? Just like ito kay na sa kay Satan, gin-offer niya man, gin-decline man ni Jesus ang mga offer. So nang aton nga makita diri, ano ang luyag nga diri nga mga lesson nga mahatag niya para sa aton. Makita naton diri ang duha ka empowering resources for staying in God's will. Duha ka bagay. Empowering resources agod nga magpabilin kita sa kabubuton sang Dios. Number 1, because of his spiritual perspective. Nagambal ini kang kwan kang spiritual ano ni I should say spiritual perception ni Lord Jesus Christ, no? Tanawan nyo bala sa may kwan sa the book of John 6 verse 15. Naginbasa naton kay na. When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king,
Si Jesus mayra sa nga spiritual perception nga nakita niya nga ang ining gina-offer sa iya hindi ni makapaayo. Okay? Hindi makapaayo ini. That is why nga gin-decline niya nga among offer. Kag ini nagahatag man sa aton sang ideya kag lesson diri nga kun naga nga gin-refuse ni Jesus ang among offer, kay nakabalo si Jesus nga hindi gid makapaayo. Kita mo man ni siya. Ang ginpakita ni Jesus diri nagabulig man sa aton, it will helps, no? It will help us to cautiously enable our perception. So meaning gina-sharpen yang aton nga perception man nga mangin cautious kita sa isa ka bagay nga hindi mangin harmful ang iyang effect sa kabuhi naton. Okay? So nagahatag ini sang positive nga kwan nga outlook para sa aton. Nga tungod sining spiritual perception, kamaan kita mag-handle, mag-manage ang self ka nga hindi harmful ang effects ang isa ka bagay. Base bala sa isa ka bagay nga mag-decide kita nga right away do why naton ma-evaluate bala isa ka bagay nga lately na lang naton natalupangdan nga ang aton decision is not good. Okay? This is it sa luyag nga ni Jesus nga ipalabot ka naton. That is why nga ini nga spiritual perception namin ni siya ang verse nga ginambal ni Apostle Paul bala diri sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. While we look not at the things which are not seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Siling ni Apostle Paul, why kita lang nagatulok sa mga butang makita, kundi sa mga butang man nga hindi makita. Ang mga butang makita, temporal, kag ang mga butang nga hindi makita, eternal. That is spiritual perception. Okay? Perception. Amo man yang ginambal ni Jesus in John chapter 4 verse 35, siling niya, hindi ba nga apat bakat bulan may ani? Siling niya, nagasiling ako sa inyo, tanawan niyo lang unhan. In verse, John chapter 4 verse 35. Tanawan niyo. Saying not ye, there are not yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Siling niya, hindi ba nga may apat pa kabulan, makasiling kitang may harvest. Pero nagkasiling ako sa inyo, tanaw ka mo sa unhan. Kag siling niya, ang mga latagon, kay nagaputi na sila, kag ready rin nga i-harvest. Ang ginatumutan ni Jesus sa ang butang nga hindi naton nakita, dapat nga uraban siya ang aton nga kwan, ang aton nga ano ni, may ambot sa lingon niya ng aton nga perception. Sa unhan, diya mo tong tulokon tayo di lang nga sa nakita naton sa talad. Visibly sa aton mga mata. Ang mga butang nga hindi ta makita, mutong tulokon naton. Okay? Tamurang nakwan diri ang lesson diri nga loyag ipakita ni Jesus sa aton. To cautiously enable our perception, and number 2, to clearly define our priorities. Gusto niya nga may kaathagan, may maathag nga definition ang aton nga prioridad. Si Jesus diri ginsuwade niya ang among offer sang majority kang mga tao diri. But rather nag-focus ang the Father's will in his life. Okay? Why niya ginbaton ang among offer? Mayara siya nga clear definition sang iyang priority. The will of his Father. In John 6:38, anong bal ni Jesus? For I came down from heaven. Nagkari ako diri sa idalom, halin sa langit, not to do mine own will. Hindi sa akong kabubuton, but the will of him that sent me. Ang kabubuton sang nagpadala sa akon, among iyang amay. May ara siya nga misyon.
Pag nga misyon amurang ma-focus siya dira, amurang will sang nagpadala sa iya. Napagimuon niya, hindi ang iya nga will. So meaning already made up, tapos ron already established kung anong luyag niya nga himuon, what he would do. Dapat niya nga himuon. Kagang number 3 diri nga lesson nga makuha naton about sang spiritual perception ni Lord Jesus Christ is to consistently govern our practice. Dapat consistent kita sang aton nga ginahimo nga governed by our practice. Consistently. Si Jesus diri, according sa verse 15 sa John chapter 6 verse 15, siling sang Bible, he departed again into a mountain himself alone. When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again. Departed again. So meaning may previous ron nga natabo ang word nga again mo, no? Kasi nga again, kundi liwat. Meaning, previously, may ginhimo ron tanan nga nagalikaw siya. Not just once, twice, again mo, no? Meaning, nga masami niya ini nga ginahimo. Consistent na nga ang iya nga practice ginahimo niya. Pabalik-balik. Kaya mo rang nga masami nga ginahimo niya. Kay nagalikaw siya. Kay nakaintindi siya nga ang mga bagay nga ginalikawan niya hindi man makahatag sang pagpakamayo para sa iya. Kagayan sa mga tao nga ginaduso siya kay maga problema gid. Okay? So amo ning manami sa kay Jesus. So ang number 2 diri nga makita ta sang empowering resources, hindi lang ang iya nga spiritual perception nga nagadala kang caution para sa aton, kaga clear definition sa aton mga priority, kag nangin consistent kita sa aton nga mga practices. Ikaduha diri nga reason is his spiritual pursuit. Ang iyang spiritual pursuit, ano ini siya? Ang iyang again, pursuit meaning ang iyang masunsun man nga ginahimo, mutos lingaton kay na ang purpose niya, ang target niya. Okay? Ang mga lalambuton niya, murang spiritual pursuit, no? Just like kinagisambit naton kay na, ang masami niya ginahimo, departed again, kay may mga bagay siya nga ginalikawan. Naga-avoid siya, gin-refuse niya ang among offer. Sa verse 15, when Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, himuon siya nga hari. He departed again into a mountain himself alone. Dako ni nga challenge, it will be a challenge para sa iya. Tamo tabla sila naton kay na nga si Jesus, hindi siya opportunist in this regard. Hindi siya. Si Jesus natamaan nga ang ini nga gino-offer kanagan, this is just a temporary temporary political position lang diya, himo nyo ko hari. Tingin sabit pa dira a king, meaning nga isa siya sa mga hari. May hari ra nga daan si King Herod, atong lulong ato nga si Herod nga atong ginpamatay tong mga kabataan to. Kay sa amurang time diyan kara nakabati si lulo nga Herod nga tong may hari gali ka mga Hudiyo. Pagkabati niya sa mga tinaga pala kang mga kanto, mga Magi, where's the King of the Jews? We come here to worship him. Nagkari kami diri agud nga magsimba sa iya. Sila niya, find him. Pangitaan nyo, kay kung makita nyo siya, tell me a word. No? Again,
Kay sila niya I will also come and worship him. Kay galilay ng kwan ni Herod. Si King Herod, may ara siya nga jealousy sa heart niya. Hari ta na, may rival pa ta ng hari. Tiya mo si Jesus, a king, mo na ko isa sa mga hari. Hindi gusto si Jesus nga magsumpong sang ano ni, sa kagamhanan sang ni Herod bilang hari. Si Jesus ya, ang God's best para sa iya, the king, hindi a king. The king of kings and lord of lords. Hari sang mga hari, ginoo sang mga ginoo, hindi lang a king. The king, that's the God's best para kay Jesus. But Jesus learned how to wait. Learned how to wait. So that's a great challenge para kay Jesus. And number 2, it must be consistent. Consistent si Jesus. Why naga-change ang iyang mga priority, ang iyang mga purpose sa life niya. And it is effective. Effective, kaya hindi lang paliwat-liwat nga nagalikaw siya, ang masami, dito siya into a mountain. Tanawan nyo sa verse 15. Again, he departed again into a mountain himself alone. Dito tara sa bukid nga nag-isahanon. Dito siya nagapangamuyo. Naga-meditate siya dito, meditation. Why siya dito sa palasyo? Dito tara sa bukid. Ha? Kaya mo dyan, nakita natin dali kay Jesus, no? Ang sekreto, the secrets of staying in the will of God is following the revealed life pattern of Jesus Christ. Ang sekreto sang nga magapabilin kita sa kabubuton sang Dios amo ang pagsunod sang mga ginpahayag sang kabuhi nga nangin pattern ang kabuhi ni Kristo Jesus para sa aton. Gin-reveal ni Jesus ang life niya as a pattern para kanaton. Agod nga makita ang sekreto sang natawag nga staying in the will of God. Okay? Ang priority ni Jesus amo ang command sang iyang Father. Consistent na sang iyang mga decision diri. So, ang question is how to stay in the will of God the Father. Kanaka sa Bible kung paano kita magpabilin nga aras kabuton sang Dios. Diri sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 ginsambi sa Bible nga the will of God for us is for our justification. Gusto sang Dios nga sanctification naton magapabilin amo rang kabuton sang Dios. Ang will of God para sa aton is to thank Him for everything. Pasalamatan naton siya sa tanan nga butang. Kag pakabalaan untang aton nga kaugalingon sa Ginoo. Kag ang will sang God para sa aton is to deliver us from this present evil world. Gusto sang Dios nga isiparar tang aton nga self sa sining present evil world. Hindi kita magpauyon-uyon sa sining sistema kang kalibutan. Kaman kita mag-separate kang aton nga self. Nga hindi kita ma-influence kang world nga ini, no? Nga naga-deceive sa aton. Galatians chapter 1 verse 4. Ang will of God, the will of God for us is doing the things from the heart. Ang kabubuton sang Dios para sa aton nga maghimo kita sa mga butang nga halin sa aton mismo nga kabubuton, no? Sa aton tagipusoon. And the will of God for us is to suffer for well-doing than for evil doing. Mas mayad pa siling sang ni Peter diri nga naga-suffer kita, nga nagahimo kita sang well-doing than evil doing. Budlay, no? Di nga nagahimo ka sang mayo, ginabudlayan pa ikaw. Na? Budlay, no? Kung siling ni Peter, sige lang. Kaya iti nga atan ginugo niya, mara nagsuffer man ta na. Tagi sa mga mayat nga ginimimuan pa tanagang istorya. Kagi pakalain ta na. Nagsuffer siya tungkol sa mayo.
And the will of God for us is to put us in silence from the ignorance of foolish men. Gusto sang Dios nga mabutang kita sa matawhay tungod sa mga ignorance of foolish men. Ani mga ignorance of foolish men amo yung nagahimo kang mga kalakasan bala, mga krimen. Ti tungod sang law kang aton nga gobyerno ginpasad rang kasuguan para nga mabutang kita sa order. Namo kun wara sang law sa aton nga pungsod, sa aton nga komunidad, ti chaos, chaotic ang kag disarrangement, disorder ang pangabuhi naton wara sang law. So that is why ang law nga ra ang purpose kang law mabutang sa peace and order ang aton nga pagpangabuhi. Kag ay na nga law mismo kita nga mga Christians kay peace loving people man kita, God loving people man kita, therefore ang law nga ra protection naton nga mga tawo nga nagahigugma sa Dios. That's biblical. The will of God for us is to put us in silence from the ignorance of foolish men. Okay? Of foolish men. Isa pa dira nga gina-encourage sa kita sang Bible nga pangamuyuan ta ang aton nga kita nga mga Kristiyano gitawan kita sang obligasyon o kon duty naton nga pangamuyuan ta ang aton nga mga leader, no? Sang aton nga pungsod, aton nga presidente, aton nga mga alis presidente padulong sa idalom pangamuyuan tang nga aton mga leader. Nga hatagan sila sang inusang kaalam, hatagan sila sang kusog kabakod, kalab sa ilang nga mga decision making. Kag nga may ara nga honesty ang ilang nga mga trabaho, no? Agod nga makapaayo sa kabilugan naton nga mga aton nga pagpangabuhi. Okay? Di na kita magdugay kag ini nag-remind lang gid sa aton nga mga tumuluo nga mga Kristiyanon. Ang question naton diri is, where is the greatest place a Christian can be? Diin ang greatest place sa isa ka Kristiyanon nga mangin dapat siya dira. Di dapat, therefore, simbahan eh. Amurang manaming greatest place nga kadtuan naton ang simbahan. Kaysa simbahan may kuan kita. May confident kita sa sinang a place, no? Amurang kabataan ta sa simbahan, may security nga aton kabataan kun ara sa simbahan. Ang laygay mga godly nga mga kaalam ara dira. No? And number 2, what is the greatest activity a Christian can do? Ano ang pinakadako nga buluhaton sang isa ka Kristiyano nga dapat nga himuon? Ati wala man kita to pinakadako pa nga himuon. Christian activity, bulaton sang Dios eh. Simbahan. Ara ta sa simbahan, naga-fellowship kita kapon dito nga kabataan naton sa ano ni, may activity kita kapon, amurang the greatest activity ang bulaton sang Dios nga kuntani no ara ang aton mga kabataan, ara man kita kundi nga mga fellowship kay gina-nurture lang aton nga self sang pulong kang Dios. The greatest place and the greatest activity amo ang bulaton sang Dios. Sige, that's the will of God para sa aton. Magapangamuyo na lang kita kaya time ko lang na kita. Lord Jesus, thank you sining amon nga pagdon mo pulong, salamat kag salamat sa mga kaanak kanimo padayon silang pagsalig sa imong mga pulong kag kabay Ginoo sa gihapon ang imong kabutuon magapabilin sa amon kag ang gipakita mo nga isa ka fundamental kag foundational Lord nga pattern kang amon nga ang imong kabuhi para sa amon nga tamaan kami mag-manage ang amon nga self, tamaan kami maglikaw sa mga dapat likawan nga nangin harmful ang effects sa amon kabuhi. Kag rather ang pulong mo amon kapyutan ang naghatag sang protection sa amon sa sining present evil world nga ini nga nagahatag sang bad influence sa amon mga huna-huna kabay nga ang imo pulong protection sa amon nga mga kaisipan kag amon mga kabuhi. Agod nga mabatyagan namon ang matutod nga kalipay kunara kami sa Ginoo kag ang matutod nga security kag nangin hopeful nga kabuhi nga yara sa Ginoo. Lord, buligi nga amon nga mga kami nga makanakan nimo. Salamat kag again sa liwat sining adlaw ikaw magapakamayo sa imong mga pulong. Salamat kag ini amon nga pagpangamuyo sa liwat kag nagapangamuyo kami sa amon pungsod sa amon Lord nga mga leaders sa amon nga pungsod Lord kaw iti kaalam kag kabay pa man kamaan kami
paminagbinag kag paminsaran namon ang kayuhan kang amon nga pungsod. Kada salamat Lord, buligi kami. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo namon nga pagpangamuyo kamay pa. Okay? Good morning everyone. Datag kita ang banon. Isa lang gikakanta no. Sige. Tapos ini mga kanta special number. Please open your hymn house in hymn number 260. Grace greater than mercy. 260. Marvelous grace. Ready? Sing. Marvelous grace of our Lord. Grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder our grace is not a tunnel, where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace and the pardon and blessed name. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and spirit like the sea is fall. Tremendous soul, infinite lost. Grace that is greater, yes, grace and all. Voices and refuge of the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace and the pardon and blessed living. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Number 4. Marvelous infinite matchless grace, freely bestowed on all who believe. You that long to see His face, live His home and His grace receive. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and bless within. Grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Special number. Sige, tagagay. Special number.
Ito din sa pagkakataon na ambang special number. Magadugang kita sa requires, hindi na tayo. Mga matutom nga mga anak sa Diyos. Okay? Kaya nga tayo pagkatutom, mag-iwag man sa iban, mag-challenge man, mag-hangkat man sa ilong. Ang ating nga pagkatutom. No? Si Jesus, ano yung nga pagkatutom nangin namin nga pattern para kanatan. Sige, kaya dapat madalangkat kita sunod sa iyo ng mga banas. Sige ka magpadugay na sa aton nga mga dulot para sa Ginoo, sa gihapon aton pangamuyo no. Ang aton nga mga dulot ginagamit naton hindi para sa ibang nga mga purpose sa aton. Kaya pray sa gihapon sa will sa aton pa. Sa simbahan. May
may mga talaga na plano mo para ka natin sa Tagsimba. Sige, magka-pray ka for the offering na may request na pray natin sila. Nagduro sa pagkatanong niyo for the na-offer. Yes. Okay. Sila na tiyo kaya itong oras na dapat nagigalimuot. It's now time na nakatapay pastor na the speaker this morning. Okay? Start. May umaga sa tanan-tanan. Good morning and happy first day of December. December sumong, no? So, this December 1. Wow, iba excited yun ni. Iba may mga palabuton nga regalo. No? Meron na? No, meron na. Or ba si wala pa palabuton pero parkit na natao mo. Inang pwede natin nga bawa. Katato kaya kay Ligo karon. Ay marami. So, no? Hindi na magdugay Matthew chapter 6, no? Verse 1. Thank you, Pastor. Okay, thank you. Matthew chapter 6 verse 1, no? So, habag ko tani ang itudlo ugit about Satan. Kay tanawon mo ang karatapos sa kalibutan kasubong daw hindi gid ano no? Iban ang aton nga mga presidente aton nga ano magsig no? May mga threat na sila sa isang isa. Do pangawuan lagit ang mga leaders sa sining nga duog no kahit ang yawa pag ang yawa mangibabaw wala gid ang yawa grabe gid no ilinaway na no kung tanawon mo gani may video man ang mga MILF nga if the Duterte needs help we are willing gid dako gid amon utang na loob sa ila. So di kung isipon mo na mga news people mga MILF na or mga NPA so they are willing man na iya magsakripisyo ng kabuhi nila. No, mabato man na sila. So pangamuyuan tagid aton nga mga leaders sa silingan loob. Hindi ta magdugay minapangabayin tanan sa pagtindog. Matthew chapter 6 verse 1. So aton tun-an subong niya about idikit naton sa Disyembre nga mensahe. Matthew chapter 6 verse 1 pakadto sa may verse 4. Basahon naton tanan-tanan dungan kita dapat tanan-tanan ha. Matthew chapter 6 verse 1 pakadto sa verse 4, 1 to 4, okay? Basahon naton tanan-tanan. Ready? Begin. Take heed that ye do not your alms before men to be seen of them. Otherwise, ye have no rewards of your Father which is in heaven. Therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth,
that thine alms may be in secret, and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee. Amen. So, ang verse nga basa naton, it's all about giving. Paghatag. Nakalain-lain. Kung tawag mo verse by verse, sari-sari nga pamatasan sa paghatag. Okay? Tun-an ta na karon kung ano ang insakto gid. Ano gid ang unod sang ginatawag nga paghinatagay. Magsiling kita gali Disyembre, duna gid ang ginatawag nga gifts. Duna gid ang ginatawag nga hinatagay. Duna gid ang ginatawag nga ipon kwarta kay may irigalo ako. So magsiling kita gift hatag, no? Pero itakol ta karon kung ano ang ginatawag nga insakto nga paghatag. So ma-pray kita danay. Our Heavenly Father, salamat sining Domingo. Salamat buhi kami sa gihapon. Salamat sang kabuhi nga ginapahula mo. Patawara kami sang amon kasalanan. Dako namon nga kami damo sala. May mga nahuna-huna kami nga paghukom nga hindi nabantayan nga hindi insakto. May mga nahambal kami nga masakit nga wala namon gid paminsar nga nakasakit na kami sa gihapon sa sigparigo. Especially sa imo. Patawara kami sang amon mga nahimo. Nga bisan balaan namon kisa pero ginhimo pagigihapon namon. Patawara kami. Lord, ikaw Lord mag-bless. In Jesus' name we pray. Amen. O, patanan ginapangabay ang paglingkod. So, tunan tablang ginbasa naton, no? How about sa verse 1, take heed that ye do not your alms before men to be seen of them. So, kung ihalin sulad naton kalabanan sini ginagamit gini sa mga hindi man tanan niya ha, hindi man tanan. Saktuhon ko akong word ha, hindi tanan. Pero kalabanan ini nga statement gid, no? May ara nga mapakita kita sila, no? No, may mga balaan ko, may ma-picture out kamo kung anong ginaano ko. May mga mapakita sila nga gabulig, may makita sila ano kay may palabuton sila dili nga dalangton sa tao. Or basta mo may mga padalagan sila. So sang una hindi mo man sila makita. Pero subong, pero hindi tanan ha. Korek ko lang ha, hindi tanan. May ara gid nga ang ila tagipusoon nami gid. Okay? So, ang ginahambal sang Biblia, kung maghatag gali kuno kita, no? Hindi ta kinahanglan nga ipakita kita gid. Like for example, mahatag ko sa church, pakita mo gid nga libo gid iya mo Ginoo. Na, no? Mahatag ko sa sa mission 1,000 gid pakita og gid mo akong pinakadako di. Tapos kisa basi liliun mo pa ang offering box dugamayo ari kay pakita og gid. Hindi mo na no? So ang ginatudlo sa Biblia is hindi mo kinahanglan himuon ang balya otherwise kung ginaobra ta na gali ang reward wala na sa langit. Ang reward naton ara lang gid sa dutan-on kag sa balatyagon lang naton. Like for example, do nagahatag ka lang bala nga kay gusto mo dayawon? Wa? Pero sang wala ka gani gindayaw, lain buot mo. Ang sunod mo nga mga hakbang hindi ka na makat. Kay why ka man gina-appreciate. Amen? Duga kadlaw ibando dumahambal baw do si ano ko ba? Do wala gid gina-appreciate akon. Hindi no? Ang Ginoo actually kung maghatag kita ginatan-aw sang Ginoo aton tagipusoon gid. We should have a genuine heart when it comes to giving. Harap lang mahatag ko, no? Mahatag ako kay nanay, mahatag ako kay tito, mahatag ako kay tuto, mahatag ako kay pastor, hindi bangod kay para dayawon ko sang damo tawo. Hindi bangod para hambalon ko sang tawo, maayo ko nga tawo. No? Mahatag ako kay bangod gugma ko ang gatulod sa akon. Amen? Mahatag ko sa giving. Amo ni gani ganta ka mo gamay nga tip. Kung maghatag ka sa misyon, hari ha? Maghatag ta di bala offering ta di sa church. Medyo gamay nga chimpo nga or butang ta sa balay mo palang pangamuyuin na. Lord, pila ni hatag ko karon. Lord, tanog gabi balatyagon ko. Lord, kung ligan 50 lang ko gusto ko amat-amaton ko taan.
Lord, ganami ako ni income. Lord, buligi ko nga tandugol sa balang espiritu. Buligi ko nga ang balang espiritu gid ang malguide sa akon. Amen? Kay bala mo kisa kung diin sang gamay pa aton income, do okay pa. Pero kung naging bless na kita gani, do nagdako na, dugod ako ang tithe sa so daan pa niya tani yung wala na? Hindi gid ha. Hatag gid kung anong dapat para sa Diyos. Amen? So, number 1 nga tun-an naton is i-tackle ta na verse by verse karon. Laylain nga mga attitude, ano ang proper sa paghatag. Number 1, abi nyo, to be honest, may i-open ta na yung mga verses, no? Nga sa follow-up nga kung paano maghatag. Ano ang insakto nga paghatag. Nantaon ta 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Dasigon ta lang nino kay I know ang aton oras, no? I know iban may mga obligasyon pa man kamo. So don't worry. If 1 Corinthians chapter 6, no? Verse 1 tanawon ta sa Biblia. 1 Corinthians chapter 6 verse 1. Basahon ko dire. Dear any of you having a matter against another, go to law before the unjust and oh no, sorry. 1 Corinthians chapter 16 dili. Sorry. 1 Corinthians chapter 16 verse 1. Ano ba sa Biblia? Now concerning the collection for the saints. Collection for the saints. Ano ba sa Biblia? As I have given the order to the churches. Simply means hindi lang niya gali nga nga hambal-hambal lang ni. Ara ginigili sa iban man nga kasimbahanan. Ginatudlo gidya paghatag. So, hambal diri sa Biblia, Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store. And God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. So sa iban gali isang una, nagagathered man sila sa ila giving. Even sa iban nga churches. So let me explain to you what is the purpose of giving in the church. First is to support the needs of the church. Anong mga din gakadtoy na? Una, may mga pliti sa ministries, no? Gasolina. Bulig sa pastor. So ano nga pastor nga bulig ang nanamin mo? So ti wala sila may ginakaon? Di ba? So kinahanglan tabuligan ang simbahan. Aragli ang ginatawag hindi lang gili giving, gift lang sa kabataan. Hindi lang gili regalo ang hatagay. So simply means even in church, ginatudluan kita even not December, even hindi bulan sang Disembre, ang simbahan niya gatudlo na daan hinatagay pa. Amen? So anong purpose ng paghinatagay? Buligan ang simbahan. Especially, gapakita nga gugma sa Ginoo. Ang paghatag sa simbahan nga kung ano ang para sa simbahan, to be honest, hindi na sila nga para pa manggaron nun ta si pastor. Hindi mo na. Actually, ang motive ni pastor is to drain nga ang simbahan sa Ginoo matupod. So kung butang ta abi ini nga person, pwede ni siya mag-ubra mo nga iya. Kag magtukod sang iya ya. Pero kita mo kung paano ang determinasyon, paano ang love sa Ginoo, mas inuna ang buluhaton sa Ginoo kaysa sa kaugali. Amen? So number 1, giving, it is our responsibility being a Christian. Responsibility of being a Christian. Tanaw to sa verse 2, Matthew chapter 6 verse 2. Hambal niya dira, therefore when thou diest thine alms, do not sound a trumpet before thee. So, gingamit naman ang word niya, trumpet. So, magsiling kita gani nga trumpet, ano na siya? Instrument. Diba? So, magsiling kita nga trumpet, matik, gahot, klase instrument. Diba? Butang tabi, ug tong adlaw, tulog ka da, tabad bulay, ga trumpet to. Diba? Duga sinagabong.
So simply means ang paghatag gali hindi mo kinahanglan gid nga bilang responsibility naton. Hindi mo gili kinahanglan ipabalo gid nga, "Pastor, mahatag ko to karon sa sako gid." Hindi mo gid kinahanglan na isinggit. Hindi mo kinahanglan ipabalo gid, i-post gid. Hindi mo kinahanglan ipabalo gid sa bilog nga angkan. Ano ba sa Biblia? You can do secretly. Kaya ba sa Ginoo, kung ikaw kuno nga manughatag amo na imo nga mga proseso, ang imo kuno reward ari lang sa duta. Ha? So simply means ang paghatag gali, giving is not a optional. Na number one, giving is a responsibility of being a Christian. Number one nga point, giving is not optional. Magsini kita optional, hindi lang nga mahatag lang ko kay may ara ko. Pero kung wala ko ganito, hindi ka. Abi nyo, isa sa pinaka-best ng imo nga characteristic nga makita mo, bisan wala-wala ka, you are trying your best to give to the Lord. Amen? Arab lang, bisan may kinawadun ka, balo ka Japon maghatag. Oh? So, basi mahambal ka mo, pastor, do ginapabati-batian mo, ko sige, dulungan, takadakron sudan. Hindi. Ang point ko is, kung maghatag kita masin kay sino, maghatag man kita kay pastor, maghatag kita para sa church, himua nga insakto ang tagipuso. Amen? Number two is giving. Number one, giving is responsibility, bangod sa oras naton. Number two, give with right motive. Give with right motive. Pastor, ano ang right motive nga ginatawag? Tanaw to sa verse 1. Take heed that you do not your alms before men to be seen of them. Otherwise, ye have no rewards of your Father which is in heaven. So simply means kung maghatag tabla ang aton heart genuine git. Lord, mahatag ko sa imo sang akon giving, hindi bangod may pangayuon ko sa imo nga balik. Lord, mahatag ko sa church, bulig ko ni sa simbahan, kay kinanglan ni sa simbahan. Lord, mahatag ko kay pastor, hindi kay para, hindi na ko pag-iguon ni pastor sa wali. Hindi amo na ha. Mahatag ako ya, kay bangod kalipay ko ni. Parang kang feeling ba nga excited ka may gift ka sa bata mo? Arab lang feeling nga excited kang may i-gift ka sa apo. Arab lang feeling nga excited ka nga maihatag ka sa pamilya mo. Amo na dapat nga kalipay. Ang joy sa heart naton sang pang nagahatag dapat uputli. Hindi nga gahatag ka ang utok mo. Ari naman si pagpapyo. Oh, amo na hindi amo na ha. Hindi amo na. Harap lang kisablang mahatag ka na lang, pero damo ka pa reklamo. Mahatag ka tuod, pero damo ka pa sa ginatawag nga bilin nga storya. Mahatag ka pero damo ka pa sakit nga tinaga pinanghambal. Give with a right motive, with a genuine heart. Hatag ka, mabulig ko kay pastor, mag-gift ko sa church member, mapakaon ko sa church, ma-share ko blessings ko. Kundi ang heart ko, kundi may kalipay, pagpasalamat sa Ginoo. Amen? Siyempre, subong, to be honest, I know all of us, or a lot of us, expecting for someone nga may hatag sila sa aton. Maskin gani, si ma'am, gi-expect nga, botan ni regaluhan ko ni pastor sang akon nga favorite gift. No? Botang taabi, basi si ma'am, gi-expect, si pastor, gi-expect man nga regaluhan ni ma'am. Di ba? Bisan ano lang, simple lang kiss. Oh? No? At least ang sweetness sa isa ka mag-asawa ara Japon. Di ba? Abi niyo sa gadugay ang pag-upod. Kis hindi naman material ang ginapangayo, kundi ang presensya nga mabatyagan sa isa kag isa. Amen? Mabatyagan ang pagpalanggaanay, pwede mo na mahatag. Presensya mo, oras mo, pagigugma mo, pag-intindi mo. So, abi niyo ang paghatag material nga bagay, hindi oras, pagigugma, pag-intindi, ara.
ikaw na mismo mahatag sa ila. Di ba? So, dapat kung maghatag kita, do not expect for the praise. Arab lang kung gahimo ka sang maayo, hindi nga ga-expect mo dayawon ka dayon. Buto wala igigublagin dayaw na. Lain buot ko. Tapos way saya kabalo without their knowledge, gilain buot mo, sumunggod ka na gali. Way ka nagapamugno. Are mo ay, kay pang block ta ka mo sa Facebook. Pang unfriend ta ka mo. Duway giniga heart react ako. Ana? So, hindi mo na. Ang paghatag is, hindi mo kinanglan dayaw. Himua sa kahimayaan sa Ginoo kung anong maayong Ginoo kata. Amen? If you are helping others, if you are giving, if you are teaching, if you are providing some needs, if you are giving some knowledge, do it for the glory of God, not for the praise of man. We are not a pleasers of men. We are all God's pleasers. Amen? Hindi mag-expect sa dayaw. Number 2, do not expect for the position. No? Balan mo, Aryo. Balan, mag-agree man ka mo, pero hindi ko tuod niya. Kalabanan kisa sa opisina. No? Sa mga gaobra sa opisina, di? Ara gid niya nga kisaya, may ara gina. Balan ko, kung gamiton kong word nga, may ara gid niya nga kapasipsip. Sakto ko, hay. Ha? May ara gid niya. Nga, may himuon sa kuno abi nga maayo, pero may lagson to sa sababaw daan. Ha? Pero pagkatapos gani damo sa ginwakal naman dayon. Wa na. So, ang ato niya paghatag sa simbahan hindi para tagaan kay pastor posisyon nga taas kadi. Hindi nga hambalon ka nga ikaw ang madimandi. Hindi porket nga ikaw pinakadako hatag sa church, ikaw nang may right nga magdemand. No. Hatag kaya nga himugit ka bubutpon. Hindi para maging mahambal ka nga. May right ko di magtindog kay ang ini, ang haligi ako ni. No. Wrong. Wrong motive in giving. May right ko di mag-voice out kay ninyo nga salok ako na nag-donate. Wrong motive. Ha? Allow the pastor to roll over the church. Submit to your pastor. Amen? Amen? Hindi nga, mahatag ko kay bangod, ako dapat masuggest. Pastor, tani amuni. Chest lang. But do not do something nga do ikaw ang may position din. Amen? So, i-allow ta na sa pastor taya. Gasalig ta sa pastor ta? Say amen, abe? Salig. Kay Ginoo na ga-guide sa iya. Ginoo na ang ginatagaan ka, Ginoo na ang hatag ka alam. And do not expect for recognition. Arab lang, aside sa praise, Arab lang i-recognize kagid bisan diin nga lugar. Dapat ipabalo mo na to ya. Hindi mo na ha? Allow the people to talk kung ano man ang maayo mo nga ginubra. Hindi nga ikaw ang madiman. Amen? Last, number 1, responsibility of being a Christian, right motive in giving, dapat insakto ang motibo, pure ang heart, putli ang tagipusoon, wala ga-expect sa kung ano-ano. Last, dapat charitable giving. Magsiling kita ganit charitable giving, paghigugma. Paghigugma. Tanaw to sa verse 2, sa verse 3. Last verse nga basahon ta, sang Matthew. Hambal niyo diri, but when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth. Verse 2 ay danay. Therefore, when thou doest thou alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Kita nyo na? Arab lang paghatag nga do, nang kita-kita bla. Tapos kung wala tao, wala naman nanay. Kung may mag-agi, ato na, pwede na. Amo na bla. So, simply means kung maghatag ka dapat charitable giving din. Pastor, mahatag ko subong sa imo kay palangga ko yung diyang Ginoo. Hindi niya bangod niya nga damo kami ginobra sa akon. Kundi palangga ko yung diyang Ginoo. Arab lang gahatag kita nga, Lord,
Gamay man ni pero paghigugma ni halin. Lord, I love you. I want to give this. Lord, I love you. I want to share my blessing. Lord, I love you. Diba? So, dapat genuine. Harap lang mahatag ka sa isa ka tawo kay bangod palangga mo sila. Diba? Do ka angay lang sa bata mo. You are doing everything because you really love them. You want to give the best life that they can. Or pwede nila maranas kay bangod love mo sila. Amen? So, amo na galing paghatag. Hindi ta kinanglan dayaw. Kay ari, before ko malipat, wala tagahatag para magkautang na loob ang mga taga-taga. Amen? Wala tagahatag para may utang na loob ang taga-taga. Gahatag kita ya. Let God bless you. Let God bless you more. Let God do something and make something nga paano yung kay bless. Hindi mo kinanglan itumpoy. Ha? Hindi nga gahatag ka kay ginatumpoy mo. Grabe na ano ko sa ilaw, wala di balik na. Kuha? Kung sa simple nga termino ha, sa simple nga termino, grabe la baboy hatag ko sa ilaw, uga balik nila sa akon. Kuha niyo ang point? Simple analogy? Grabe akong bulig sa ila. Prudo amo lang ni mahatag nila sa akon. Especially kung ikaw nagabulig sa isa katao when they became successful. Hindi kaya magsiling nga, why hit nila kung di ka natugtog ba? Wrong concept in giving. Amen? Kung gahatag kita, kag kung nagabuli kita, himua nga halin sa tagipuson, kag himaya sa imo. Kung maging successful man sila, kalipay ta na. Kung maging successful man sila, let God work and let God make some move to bless you. Amen? Do not demand. Do not demand. Hindi nga tumbuyon mo, damo kawakal, chismis mo, pabati-batian mo sa Facebook, why hindi sila kadumdum ba? My day ka na. Wrong concept. Gahatag kita ya kay bangod na lipay ta, gahatag taya kay palangga ang Ginoo, hindi nga gahatag taya para magtanong utang na loob. Amen? Ma-pray kita. Our Heavenly Father, salamat sini nga adlaw. Salamat sa blessing. Lord, salamat sang kabuhi nga ginpaula mo. Salamat sa paghatag sang bugos nga anak. Agod maluwas kami. Lord, salamat. Tudlui kami paano maghatag insakto. Nga gahatag kami nga charitable giving, inang insakto nga motibo, inang wala ga expect dayaw, wala ga expect return, wala ga expect sang posisyon nga hatag sa amon, kundi bilang kami gid nalipay kami sa ginaobra namon, joy namon makabuli, joy namon makashare, joy namon nga makahimo sang maayo sa imong bunuhaton, especially makabulig sa simbahan. Lord, buligi kami nga may tagipusoon kami nga muna. Lord, kung wala mo kami na-appreciate, kung wala mo kami nadayaw, hindi kami mo padadala sa balatyago namon nga ay hindi na lang kami maghatag kay wala mo kami ginadumdum. No. Lord, maski wala may gadumdum, padayon kami sa maayo nga buluhaton. Lord, maski wala man may hatag, maski wala man Lord may ga-appreciate, wala man may gadayaw sa amon, wala man kami gakabuhi para magpadayaw-dayaw. Gahatag kami sa imong buluhaton kundi responsibilidad namon kag insaktuhon namon among tagipusoon kag dapat among tagipusoon genuinely. Lord, tudloi kami. I know nga damo gaagi nga mga blessings sa hinatagay. Pero Lord, insaktuha among tagipusoon samtang nagaobra kami sila. Lord, buligi kami. Patawara kami sang amon mga kasalanan. Thank you, Gid, sa oportunidad nga kami makawali. Thank you sa oportunidad nga makasimba kami sa imo. Nga ikaw amon Diyos, buhi, Gid nga Ginoo. Thank you, Gid. Ikaw, Lord, mag-bless. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, thank you. Thank you, Pastor. Thank you. Okay, thank you, good Pastor.
Some, pero sa message, no, na nabatian natin adlaw, salamat sa pag-impart sa mensahe about giving. No? Todra, no? Ang paghatag sa ka importante nga bagay sa kabuhi naton. Kinatudloan kita sa Ginoo paano kita mangin mahinatagon nga mga Kristohanon kay si Jesus sa sabong pattern o kon model kang aton nga paano kita mangin giver, no? Kay siya ganyan iya nga life iya kabuhi hatag niya freely ang iya kabuhi para sa aton nga he gave his life for the ransom of many. Iba din ang banal ransom gawad para sa tanan ang iya nga kabuhi. Di pattern ra kang paghatag nga wara hawid-hawid ang kabuhi niya. Di amo mara sa aton ang aton nga ginhatag sa Ginoo nagahambal ra no, ang reflections sa kabuhi sa aton Ginoo. Ang paghatag naton dito sa bagay gani di ta man malabawan ang Ginoo sa in terms of paghatag, no? Di ta malabawan ang Ginoo. Okay? Kaga nga aton ginahatag para sa Ginoo. Inabahin kang aton nga pag-alagad man sa iya. Kisa ang paghatag naton ma-measure marang aton nga faithfulness mo. Ang faithfulness ang ano ni sa mga Macedonian Christians tungod sa ilang nga deep poverty and yet they are rich in liberality. Maalwan sila, manggaranon sa paghatag. Di kabay pa man, no? Thank you, Pastor, sa mensahe na nungkol sa giving. Buhay magatudlo sa giving sa sinatang simbahan. Kay ngaman, nakita ko man nga do hindi man problema nga atong simbahan tungkol sa paghatag. Nakita ko man kaninyo ang inyong generosity sa paghatag. That is why ako balik-balik sa sinatang mensahe about giving. Namurang bali na nga, relate lang nga pastor, yes. May kalipusoon kita sa paghatag. Important, kung ang problema, why kita tinog hatag. Wow, nagligan nga last na kami na nga relate. Kung na, pastor mo simbahan diri, kung sa paghatag, grabe kitang paghatag sa mga utol sa Ginoo. That is why nakita man namon ang ano ni ang proyekto sa simbahan nga manami ang mga proyekto tungod sa paghatag. Todra, no? Kaya mo nga nga ginahatag, ginagamit nato nina para sa aton mga buluhaton. Kagabayan Ginoo ang magabalik sa mga ginahimo naton sa paghatag. Si Jesus nagambal, it is blessed to give, ano, than to receive. Ginapagmulaan sang Ginoo ang mahinatagon sang sa nagabaton. Ang giver, blessed, sang sa recipient. Nga man how, kaya ang giver, possibly good life, good health, ara siya. Productive siya, may trabaho siya. Di ba? Sang sa nagabaton lang, basi nga siya, may masakit, hindi rin siya, unproductive siya. That is why nagabaton na lang tanan. Di ba? So that is why nga ang pag nagahatag, blessed. Ti kabay pa man, no? Ngayong reminder ka natin na may gitang mensahe nga aton nabatan sining adlaw. Nag-remind sa aton sa paghatag. Ang God ginhatag niyang iyang son because of great love para sa aton. He gave His Son, Jesus Christ, to die in our place there in Calvary because He loved people. He loved us. Thank you. Kag magatakop kita sa isa ka ambanon sa aton nga sining aton mga pagtakop. Kantaon ta sa aton mga okay, magakanta kita diri in hymn number 54. If that isn't love. He left the splendor of heaven. Okay. Take it out there. Ready? Of heaven. Get ready. Sing. He left the splendor of heaven. The queen is there standing
Was the Lord with to lay down his life in that is the ocean is there's no star in the sky and the star can keep the peace. There's come, there's no peace, I think, if that is the even in the remember that keep hanging by his side is and it took him to part right if that is not the ocean is in the sky and the sparrow can fly if that is the then heavens come lightning if that is the pray kita sa singatiyon panabi natin si Sister Bea sa pagtako. Sa imo amay nga balaan, Yes, Lord. Lord God, sikas daw kaya ko tinamon kag salamatan sa kiningat daw Ginoo kagin provide nga Ginoo sa opportunity nga makasimbalon kami sa daw. Salamat gid Lord sa imong mga tulong nga naka-remind sa among kabuhi. Nga without you Lord, we are nothing. Salamat kami Lord sa kaluwasan, for the good by grace we are saved. Salamat gid Ginoo sa mga pulong nimo nga remind sa kabuhi nga kung mag-giving kami Ginoo amon nga paghatag ikaw gid nakaibalus ang tubig Panginoon. Sabay Ginoo ikaw gid mag-bless sa tatag sa kabisan sa mga utod sa Ginoo nga ara sa upload ikaw gid mag-bless sa ilang laban tayo sa ila Lord. Salamat gid Ginoo sa siningat daw sa dugang nga kabuhi sa provision nimo, protection, guidance, salamat gid Lord nga gihapon kabay nga mo sa kuan di kami nga grateful sa imo Ginoo purpose sa ikaw gid Lord mga-bless nga sini nga December kung ano man ang amon mga ginpangako para sa pili ko pong Ginoo kapag grant na makatag namon bahay. Sabi ni gid Lord sa palaboton Lord nga Family Day sa pakumit ka maghatag para kakayawan sa Diyos. Tanan kinamon na sa ligamon bisan sa pagkalauli ikaw maghatag protection safety sa tag-sa tanan kinamon ginikayo to sa Christ mighty name pray. Amen. Okay, thank you and good morning, everyone. Okay. Star ulit ang Ah. para sa